Hello and good day, students. So welcome to our subject, General Physics 1. So we will discuss the measurement. So what are the concepts about measurements? Let discuss muna natin yung units of measurements. First, we have the physical quantities. So in physics kasi, it is any physical quantity or any physical property na pwede pong ma-measure. Okay? So when we say physical quantities, pwede po siyang ma-measure, can be measured using numbers, can be expressed as a value, which is the algebraic multiplication ng ating value and unit. Numerical value and a unit. So tuloy natin dito sa SI units, dalawa yan. We have the fundamental and derived units. First, for our SI units, ito din po yung tinatawag natin na metric system. For the English units, ito yung ginagamit sa United States na imperial system. So tayo dito sa Philippines, mas sanay tayo dito sa metric system. So ano ba yung mga system na yan? Itong fundamental units, ito yung mga galing sa physical quantities. Fundamental physical quantities. Yung mga derived units, ito yung mathematically combined. Okay? So, ginawa yun kapag yung mga fundamental units ay pinagsama na po, mathematically. Okay? So, for example, we have here the SI base units. Ito yung mga quantities. And then, ano yung name ng units? Ano yung symbol ng unit? So, for example, quantity natin ay length, gaano kahaba, di ba? Ano yung name ng SI base unit? We call that the meter. So, ang unit ng length ay meter. Ang symbol naman po ng meter ay small letter m. Okay po? So, ang quantity natin ay mass. Ito po ay, we have the 7 fundamental quantities. So, ito rin yung mga SI base units. Okay? So, itong name dito na column, these are the units. Ang unit ng length ay meter. Ang symbol ng meter ay small letter m. Okay po? So, for the mass, ano yung unit ng mass? We have kilogram. Ano yung symbol ng kilogram? That is kg. So, maliliit lang po yan na letters. For the time, base unit ng ating time ay second. Symbol niya ay small letter s. Electric current, ampere ang kanyang base unit. Symbol ng ampere is capital letter A. Next, we have temperature. Ano yung unit ng temperature? That is Kelvin. That is the base unit, okay? Pero nami-measure din natin ang temperature sa degrees Celsius and degrees Fahrenheit. So, ito yung mga base units na tinatawag. Halimbawa, balik tayo sa length, ang meter po pwedeng maging kilometers, centimeters, decimeter, etc. Ganon din po sa mass, pwedeng maging grams, milligrams, ayun. Pagdating naman po sa time, pwede pong hours, minutes, electric current, ayan si ampere, temperature si Kelvin, capital letter K, ang symbol po ng ating Kelvin. Amount of substance, ang unit niya is mole. So, ang symbol ng mole, ayan, tinanggal lang po yung letter E. Pero mole pa rin po ang base dyan. Another fundamental quantity is what we call the luminous intensity. Ang unit po niya ay tinatawag na candela and ang symbol ng candela is CD. Next, we have the metric prefixes. So, prefix, ibig sabihin, dinudugtong natin to sa umpisa para po sa mga measurement. So, for example, we have here the peta. Ang symbol niya is capital letter P. Ang value niya is 10 to the 15th power. So, exponent po yung mga maliliit na numbers na yun sa taas. Next, we have the tera or capital letter T, 10 to the 12th power. Giga. Halimbawa, gigabytes, di ba? Tapos, capital letter G and 10 to the 9th power. We have the mega.
capital letter M, 10 to the 6th power. Ito na, mas kilala natin to. Kilo, pwedeng kilograms, kilometers, di ba? Small letter K lang po, 10 to the 3rd power ang kanyang value. Next, we have the hector, small letter H, 10 to the 2nd power. Deca or DA, symbol niya, then 10 to the 1st power. Ito naman, kapag maliliit, deci. So, decimeter, for example, mas maliit sa centimeters yun. D, small letter D. Tapos, 10 to the negative 1 ang value. Centimeters, di ba? Small letter C, 10 to the negative 2. Yun, kanyang exponent. Milli, pwedeng millimeters, milligrams. Milligrams usually sa mga gamot ginagamit, di ba? Small letter M, 10 to the negative 3 na exponent. Micro, ayan po ang kanyang symbol. Then, 10 to the negative 6. Nano, small letter N, 10 to the negative 9. Pico, small letter P, 10 to the negative 12. Napakaliit na yan. And then we have the femto, small letter F, 10 to the negative 15. So, paano tayo magko-convert ng ating units? Conversion factor, ito kasi yung ratio expressing how many of one unit are equal to another unit. So, kapag conversion factor, yung fraction niya ay equal sa 1. For example, in 1 meter, meron tayong 100 centimeters. So, nasa link sa baba yung isa pang video on how to convert units. 'Di ba? Yung conversion of units. Ayan. So, try natin to. Convert the following. 1,357 millimeters. Ilan kayang meters? Number 2, yung 8 liters. Ilan kayang milliliters? Number 3, 120 kilograms. Ilang grams? 6,000 seconds. Ilang minutes? 24.5 meters. Ilang centimeters? So, kapag napanood nyo na yung isang video about sa conversion units, pwede nyo na rin pong sagutin ito. So, try natin kung tama yung sagot ninyo. So, 1,357 millimeters, ayan, meron kayo 1.357 meters. Ang 8 liters ninyo, merong 8,000 milliliters. 120 kilograms, meron tayong 120,000 grams. 6,000 seconds, ilang minutes kaya yan? Yan, meron tayong 100 minutes. 24.5 meters, ilang centimeters kaya? Ayun, 2,450 centimeters. So, nagigets nyo na ba kung paano na-convert yun? So, tuloy natin dito sa scientific notation. So, dahil may mga numbers tayo na sobrang laki o kaya sobrang liit, kailangan gumamit tayo ng scientific notation. But what is scientific notation? Ayan, it is a way of writing numbers kapag po yung mga numbers na yun ay too large or too small na hindi kayang isulat as decimal. Para mas maging madaling isulat para maging decimal. So, example natin. Ayan, ang dami-daming zeros, di ba? 840. Tapos, ilang zeros yan, ilang zeros. So, kaysa isulat natin ng ganito, kailangan i-convert natin ito into a scientific notation. So, paano natin isusulat ang scientific notation? Ayan. So, paano nangyari yan? 8.40 times 10 to the 14th power. So, ganito kasi yan. So, let us say na ang atin pong decimal point, hindi nyo nakikita, pero nandito yan sa dulo. Okay? Tapos, bakit magiging 14? Ito po, ay part ito ng coefficient. Tapos dito, may base tayo. Okay? Paano ngayon mangyayari na 14, tapos dito 8.40? Kailangan yung invisible na decimal point po dito, i-move natin papunta po dito. At dapat po, etong part na to ng ating scientific notation, hindi po lalagpas ng, hindi aabot ng 10. Pwedeng 9.99,
pero hindi po pwedeng umabot ng 10. Tapos, hindi rin po pwedeng 0 pababa. So, dapat mag-uumpisa sa 1.00. Pataas na po yun. Okay? So, example natin. Kanina walang 0 dito. Lalagyan ko para i-move natin. Bibilang tayo dito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, at saka 14 para po umabot dito. At dahil po papunta sa kaliwa at napakalaking number nito, ibig sabihin ang ating exponent po ay positive. Okay po? Kapag ang arrow po ay ang decimal point po ay papunta sa kaliwa, para masulat nyo yung scientific notation, ang exponent po ay positive. Okay? So, kabaligtaran lang po yan kapag maliit na number. So, try natin to. Okay, express the following numbers in scientific notation. So, paano kung halimbawa, nag-umpisa sa 0 ang given? Sabi natin, dapat nandito sa 1, gitna ng 1 at saka 2, yung magiging decimal point. So, etong decimal point na to, na nandito sa 0 point, imumove natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, dito na ang magiging decimal point. Tapos, ang kalalabasan niyan ay 1.23 times 10 to the negative 7. So, bakit negative 7? Kasi papunta naman po sa kanan, ang sign ng ating exponent ay negative. So, ito po, dahil mula siya sa decimal point, papunta po sa kanan, ang exponent ay magiging negative. So, tingnan naman natin to. 4,000. Di ba malaking number yan? So, wala siyang decimal, pero may invisible yan na decimal point dito. So, pwede tayo ditong mag-drawing at magbilang ng 1, 2, at saka 3. Kaya, ang magiging sagot, 4 times 10 to the third power. Pwede rin po na this is also equal to 4.0. Pwede rin naman po yun. Times 10 to the third power. Next, we have the 90,500. Ayan, may 0 dito, tapos may 5 pa dito, di ba? So, paano natin gagawin yung kanyang scientific notation? So, may tama ba kayo? 9.05 times 10 to the 4th power kasi 1, 2, 3, and 4. Dapat nandito. Paano na naman ito? May decimal point dito, 0.065. Saan natin ilalagay yung 0? Dito ba sa bago mag-6? Dito ba sa gitna ng 6 at saka 5? O dito sa dulo ng 5? So, kapag i-move natin, 1, 2. O, diba? Hanggang 2 lang. Kaya lalabas na sagot na 6.5 times 10 to the negative 2. Again, ano yung sinabi natin? Kapag po nag-umpisa sa decimal point at papunta po sa kanan, ang pag-move ninyo ng decimal point, dapat ang exponent ay negative. Kaya po ito ay tama. So, paano naman itong 850? Wala naman kayong nakikitang decimal point. Again, sabi natin, kapag mga whole number, dito po merong invisible na decimal point. So, tabi nito, magbibilang tayo ng 1 and 2. Kaya, ang lalabas na sagot, 8.5 times 10 to the, times 10 to the second power. Diba? Kasi positive po yan. So, ayun lang po, and I hope makapag-practice po kayo dito sa ating conversion of units and scientific notation. Thank you!